Lagyan mo dito or dito. Habang nanginginig ang Lagyan mo siya ng ganito, ante. bukas pa lang ng Ano ba yan? Ito. sinalubong sila ng Sausawan natin. na katangian ng isang silid na matagal nang hindi tinitirhan. Ang silid ay walang laman. Mayroon lamang isang manipis na foam mattress na nakarolyo sa isang sulok at isang lumang plastik na aparador. Napasigaw si Corazon nang makakita ng isang ipis na mabilis na dumaan sa sahig na may lamat. Tumanggi siyang pumasok. Ikinigiit na ito Yan ay sa'yo. isang bangungot Sa amin to. at gusto niyang bumalik sa kanyang kwartong may aircon. Ngunit si Kuha Marco, ko lang yung- sa isang pagod at Maluwag na desperadong yung mga boses, laman ng ay pinilit siyang pumasok. That's why nga, Ibagsak kaibigan ni na ko. Marco ang maleta sa sahig at sumandal sa pader. Kinakapos siya ng hininga. Hoy! Or Wala mamalingkit siya ka. sa taas para tiisin ang mga reklamo ng kanyang ina. Pumasok si Belle nang may pag-aalinlangan. Meron bang darating na Inikot ano? ng kanyang mga mata ang buong silid na may tingin ng pagkasuklam. Hindi siya makapaniwala na matapos isipin ang sarili bilang may bahay ng isang malaking mansyon Ano yung ano? ay mapupunta siya Sarah! sa duga ng daga ito. Ang unang gabi sa paupahan na iyon ay isang impyerno para sa kanila. Ang init na bumababa mula sa bubong na yero ay nagpapawis sa kanila kahit hating gabi na. Ang maliit na electric fan doon Ayun, ay para mo, mabagal na umiikot. Gumagawa ng isang matinis na ingay at sa halip na magpalamig ay nagkakalat ng mainit na hangin sa buong silid. Nagsimula ang pista ng mga lamok. Kinakagat ang makinis na balat ni Corazon at Belle. Hindi makatulog si Corazon. Walang tigil siyang Ganito nagre-reklamo. yung kinakain natin Sinisisi dito, si Marco, si Ito yung Althea escargo. at ang kapalaran. Inutusan niya si Belle Escargo. na paypayan siya. Ngunit si Belle, pagod at stressed, ay Hindi pa tumanggi-tumanggi. siguro totoo. Nagsimula ang isang maliit na away. Kinain ka Ang mga isa kanilang eh. mga boses ay humalo sa iyak Sausaw mo ng dyan. sanggol mula sa Yan. kabilang bahay Ito. na pinaghihiwalay Lagyan mo ng dyan isang sa'yo. manipis na pader. Kinabukasan, isang bagong Hindi pa problema ang luto eh. umilaw. Nagugutom sila. Karaniwan, ang mesa sa bahay ni Althea ay puno ng masasarap Ito na mushroom. na pagkaing inihanda ng kasambahay. Mainit na kape, toast na may hamon, Wala na yan, sariwang ante. prutas. Mayroon ba? O yung Lahat Kulit na ay yan, wala handa na, ng hindi hindi na nila yan. kailangang hilingin. Hindi pa lumalabas. Ngayon, Lumalabas eh. mayroon lamang isang walang laman na Sarap bote ng ng mushroom, no? tubig at mga kumakalam na tiyan. Si Corazon, Mushroom. dahil sa lumang ugali, ay inutusan si Belle na pumunta sa tindahan para bumili ng lulutuin. Naniniwala siyang si Belle bilang kanyang manugang kahit sa isang lihim na kasal ay may obligasyong pagsilbihan siya. Ngunit si Belle ay hindi ang sunod-sunuran na si Althea. Pinukol ni Belle si Corazon ng isang matalim na tingin. Malakas niyang sinabi na wala siyang intensyong maging katulong nito. Pinakasalan niya si Marco para mabuhay ng komportable, hindi para maging isang katulong sa maruming paupahan na ito. Sinigawan ni Belle si Corazon na harapin ang katotohanan pareho na silang mahirap at wala ng kapangyarihan. Si Marco, na sumasakit ang ulo sa gulo, ay sa wakas ay nagsalita. Sinubukan Pwede din niyang ito ni mamagita, Saga. ngunit nauwi sa pagbubunyag ng isang mas masakit na katotohanan. Nang himukit siya ni Corazon na ilabas ang Sila kanyang mga manilungod, lihim sila. na ipon para umupa ng hotel o Sila man apartment. nagbigay Matagal yan. na Ano nanahimik da, si Marco. nagbili. Habang Ito nakayuko noodles, ng malalim, udong. inamin ni Marco na wala siyang ni isang sentimong ipon. Ang sahod na natatanggap niya mula sa kumpanya ni Althea Sarap ng ay mushroom, ate. laging nauubos sa kanyang lifestyle, sa mga bayarin sa credit Kami card, luto mo. at sa paglilibre sa kanyang mga kaibigan para magmukhang mayaman. Mas malala pa, Optical Ito yun. companies want these blue light glasses banned. Find out why. Nobody believed me at first, but now everyone wants a pair. My friends laughed when I bought Miracle glasses online. They were convinced it was a scam. When I showed them what these glasses could actually do, they all wanted to know where I got them. They're called Clarity Blue glasses, and they're nothing like Kunin mo you've na yung seen cargo before. mo. These lenses adjust automatically to your vision, no matter if you're flipping through a book or looking across the room. Seriously, they make everything clear, whether things are near or far, no prescription needed. It's like getting perfect eyesight instantly. And the best part, no doctor visits, no eye tests, no lens changes. These are the 7 reasons why Clarity Blue glasses are going viral right now. 1, they auto-adjust to your vision. From 100 to 700 diopters, they adapt in real time as you go about your day. No buttons, no apps, just crystal clear vision the moment you put them on. 2, they block harmful blue light and UV rays. Whether you're staring at a screen or out in the sun, your eyes stay protected. Say goodbye to tired eyes in sunlight or on screens. 3, they're incredibly lightweight and comfortable.
At just 1.5 grams, there's Yung zero orange ang discretion ikon, or ear tak pain. mo. Just all Hit day ang kamote. 4. They're tough and durable. Drop them, bend them, toss them in your bag. They're built to handle life. No cheap breakable frames here. 5. Suitable for all your daily needs. Reading, driving, working on screens, watching TV. One pair does it all. Forget about carrying around multiple pairs of glasses. 6. It works for all ages. Clarity Blue Glasses is Inamin ni Marco na ang natitirang pera mula sa kanyang separation pay o mga bonus ay ininvest niya sa isang investment scheme na nakita niya sa isang peking networking group. Inaasahan niyang mabilis na madodoble ang pera para makipagkumpetensya sa yaman ni Althea, ngunit ito ay isang investment scam. Ang kanyang pera ay naglaho nang mawala ang organizer at ngayon ay may utang pa siya sa ilang mga taong hindi Hindi kaya siya ng malaking sumali. pera, pero Ang scam naman pag-amin ni pala. Marco ay nagpa-hysterical kay Corazon. Hinampas niya ang dibdib ng kanyang anak, nagluluksa sa kanyang kapalaran, Masarap ang na maraming naloko ng masarap. katangahan ng sarili niyang anak. Nang marinig iyon, naramdaman ni Ang Belle gagawin ko sa ang kanyang mundo Sabado, sa pangalawang pagkakataon. maraming gulay. Ang huling pag-asa Oh, niya ayan, mga na may gulay. mga lihim na pondo si Marco ay nawasag na. Si Marco ay ganap na bangkarote. 0, hindi, negatibo. Dahan-dahang umatras si Belle papunta sa banyo na masikip, basa at mabaho. Pagluto ng Kailangan luto. niya ng espasyo para mag-isip o marahil ay gusto Ano? niya Ano po ni Daddy daw? dahil sa pagduduwal. Wala daw na sa na biglang Chinese doon sa kanila? bumalik sa kanyang Sa tiyan gabi? Hindi daw mula yung kontak. kaninang umaga. Sa madilim na banyong iyon, sa ilalim Nandiyan na madilim siya sa na Victoria ilaw Park ng eh. isang Ano bumbilya, ba? kinuha ni Belle ang isang Alam mo, maliit na masyal bagay sila ng mula sa aso. bulsa ng kanyang pantalon. Isang pregnancy test. Dapat na sabi mo palihim na, niyang kain ka binili sa lahat, isang Pap. butika bago ang drama sa dealership. Talaga pupunta yun, Tinignan niya kung ang sinabi ko. dalawang pulang linya. Di ba sinabihan kita? Malabo, ngunit malinaw na Pupunta mo lumitaw dito? sa aparato. Bakit? Positibo. Nagpunta naman siya dito, nagpunta na sa kwarto mo eh. Kailan? Ay dapat na isang masayang balik. Naalala mo yung nandyan tayo? Mag-asawa. Nag-meeting? Ngunit para kay Belle, Pumasok siya lang nakapasok dito. Pero wala pa ito. ay parang isang habang buhay Nandiyan na na. sentensya. Buntis siya sa anak ng isang lalaking mahirap, isang manloloko at walang kinabukasan. Napaupo si Belle sa basang sahig ng banyo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang umiyak, ngunit tuyo na ang kanyang mga luha. Bigla, isang tusong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Mamasya daw sila ni ano eh. Kung talagang sinabi ko, ay talagang pupunta yun. nagsimulang kumana. Nakulong siya sa kahirapang ito. Pupunta kasi. Ngunit mayroon siyang bagong alas. Hindi, mamasya daw sila ng aso. Ang sanggol na ito ay biyolohikal na apo ni Corazon at teknikal Ano, nakalya kasi. refleksyon sa pamilya ni Marco na baka may natitira pang Saan to? konsensya o kahit man lang ay Sipon. magagamit niya ang batang ito para i-blackmail si Althea. Hindi, tsaka lang snack. Inisip niya na si Althea ay kilala bilang isang babaeng malambot ang puso at relihiyosa. Baka hindi matiis ni Althea na makita ang isang maliit na bata na nagdurusa. Ibinalik ni Belle ang test kit sa kanyang bulsa. Hindi niya Kaya sasabihin kay pinapunta ko. gagamitin niya ito bilang kanyang huling Ting. sandata kapag lalong naging Ting. desperado ang sitwasyon. Sabi ko, tingnan Sa ang labas pagkain ng mo. banyo, muling narinig ang boses ni Corazon. Nagre-reklamo na gutom na siya. Marco, gusto ni Mama kumain ng karne. Hindi pwedeng kumain si Mama ng pagkain sa karinderya. Kung ano-ano lang, nangangati dila ko, sigaw niya. Walang nagawa si Marco, kundi hawakan ang kanyang ulo sa pagkabigo. Lumabas siya ng bahay at naglakad papunta sa pinakamalapit na karinderya. At binibilang ang mga basya sa kanyang bahay. Nakabili siya ng 3 order ng kanin na may pritong itlog at ilang gulay. Sir, Iyon ang oh, pinakamahalagang dati Victoria Park ka. Hindi malapit ka na dito pala. Balik ni Marco na may dalang Sana. pulot ng pagkain. Kakain na tayo. Mat. Dismayado ay itinapon ito sa Sa? sahig. Ikinalat ang mga Oh, puti ayan ng oh. kanin. Hanggat pa tayo. Lumabas si Belle sa banyo. Wow. Kinuha ang kanin na Ang ginahal ka na. sa loob ng papel at kinain ito ng Masama ang pakiramdam sa sa'yo. itsura. Oh, Ang yan kanyang ang- instinct dapat, para akala ko buhay ay mas kuwan ka, naglalakad-lakad ka. malakas kaysa sa pride sa Kailangan ko sarili. lang si Maya, pero Ang balik sa eksenang ulit ako. iyon Oo. ay nagpamulat kay Marco. So, Ang anong impyerno kuwan nyo, sa pagkain lupa nyo? ay nagsisimula pala. Wala, nagkape lang muna ako dahil ang Ang ano ng dalawang tiyan ko. linggo sa masikip na paupahan na iyon, Bloated, parang kayo ni Toto, bloated din. Belle, Oo, sakit ng tiyan ko. ang kanilang mga mukha. Ba, ay dating kailan ka, kumikilan ngayon mo dahil lang sa ginawa mga yan? mamahaling paggamot sa balat. Oh, di ba ginawa ko lang sa Ijax ito? Hindi, I mean ngayon dyan sa inyo. Ay nagsisimulang magkakaluma. Kinukusot
Ano na? gamit ang murang sabon at pinatuyo sa ilalim ng nakakapasok. Santian ka almasal nga lang, tingnan mo. Ngunit sa gitna ng desperasyon na iyon, Yung, yan o, kumain din. ang lumitaw. Wow. Isang digital na imbitasyon ang dumating sa WhatsApp Nagkaalmusal lang. ng malaking pamilya ni Marco. Ito ay isang imbitasyon. Ito yung ganito yung pang dani. ang sa Sabado. Ang dami naman. May gulay. Makakain ka kasi puro gulay. Ayun o. sa pamilya ni Marco. Ang Ayan, malaking maganda. pamilya ni Marco ay sa katunayan isang Maraming respetable kuhan, lugar. mushroom. Marami sa mga Yeah. pinsan at Saka marami akong shell, yung escargo, yung mga ganyang shell. gobyerno o negosyante. Sa buong That's panahon, good. Sa Sabado na lang. Oo. ang laging bida sa kaganapan. Okay. Wow. Silang Enjoy it. Thank you. Mhm. Kay Althea, Okay, Ingatan mo ang bye. health mo. pinakamalaking Oo nga. pundasyon. We have only one, ano bang tawag to? Kaganapan. Kayamanan. Anong kayamanan sa English? Isang tusong plano ang nabuo Well, sa well, pupunta siya sa our kaganapan. health. Maglalagay ng isang elegante New Year pa naman. Oo, at New Year nga. ikikwento na ang Oo. negosyo ni Marco ay Yung walang naiwan dun sa Niagara. ng krisis. Wala, uwi ako maya-maya. Dahil sa sitwasyon ng Oh, ekonomiya, nagyayaya nga si Agnes na pupunta daw sa Niagara eh. mayamang kamag-anak Ah, tulad ni Tito Ricardo. Sabi ko sa kanila Ay kasi magdadalawang isip ang lamig naman. hirap sa ang kanila. lamig nga eh. Okay, lamig na yun, Dani. 12. Para sa kanila, Wala, ma. ang 12 ba ngayon? ay maliit lamang. Mga kapras. May korason ngayon. Na-deliver mo na ba yung mga pagkain? Agad na pinili ni korason si Doon Marco. sa kwan mo. Inilabas TNT niya mo. ang natitirang Oo, sultan na-deliver ko sultan kahapon. na hindi pa naibenta at ang Tapos kanyang natulog ako hanggang alas 11. pinagtanggol niya mula sa Oh, mga that's good. pagpupunti. Tumanggi si Marco noong una. Nahihiya Kumusta ang siya. paa mo? Natatakot siyang malaman ang Ay, kanyang ano pa rin, tunay na meron pa pagkatao. rin. Ngunit sa Naku, pagpupumilit ingatan ni natin Corazon ang mga at sa mga sarili banta natin. ni Bel na walang tigil na Andun yun si nagre-reklamo Kanate Ila. at humihingi ng Wala mas nga sa masustansyang pagkain Kala ko para parang sa na kanyang nangyari Ay, doon. mabilis na natulog katawan. yun. Doon. Sa wakas, Eh, alam mo yung mag-isa lang pala siya doon sa bahay kasi wala naman si Kwan. pumayag Ano din si si Sia? Marco. Wala. Pumilit din si Bel na sumama. Wala si Cynthia, wala si May kamag-anak si Marco Sino na to? maaari niyang kapitan. Ba't iiwan nila? Tapos si Melissa umalis pa, no? Sabi ko nga sa kanila, Dani, buti pa tayo kahit ganito yung buhay natin. Para kung na-imagine na, kasi nung hinatid ko yung Kwan, yung kami daw sa taas. Sabi ko, ayaw kong umakyat sa taas eh, kasi nahirapan ako. Sabi ko, o sige, di kumain na lang siya doon sa baba. Tapos mayroon pala siyang darating na ano, yung nagkukan sa ano ba? Yung tumutulong sa kanya ng 3 times a week. Naglinis sa bahay? Oo, Massage. magmamassage. Yung, therapist. Oo, therapy. Eh, hindi na ano kasi kumakain na nung Kwan. Alam ko may therapy siya ng ano, busog na. Ang dami kayo namin dalang pagkain, Dani. Oh. Eh, hindi siguro na nakain yun kasi umalis na naman siya. Hindi nga niya naubos yung isang ano, yung isang Kwan ng bangus eh. 3 hiwa ng bangus yun na different kinds. Kasi dumaan pa kami dun sa ano, dun sa seafood. Yung mag-isa lang. Alam mo, naisip ko, sabi ko, parang naisip ko na ako mag-isa dito. Hindi ba itong apartment eh, ano, maliit lang ito. Eh, Yeah. ang laki ng bahay, walang tao sa taas, walang tao dun sa second floor. Mag-isa lang siya. Paano kayo aakyat yun? Eh, kung nahulog, Huwag nga si Auntie sana matulog mag-New Year kagabi. kung nagkamali ng ano, no, hindi ko naman inaano, pero sabi ko, wala na. Bakit kasi umalis pa si Melissa? Hindi na lang nag-stay doon? Exactly, may meeting daw sila. May meeting daw sila sa Florida. Diyos ko, meeting na yan. Yun ba yung sakit ang nanay niya? Yun nga eh, libre eh. Gusto nila yung Libre lang naman yung pupuntahan niyang meeting na yun, no? mga selfies yung mga ganito. Ganun yata ang buhay ng mayaman, Dani. Na. Hindi ko din careless about, you know, mabuti ikaw, hindi ganyan. Dahil hindi naman mayaman. Mayaman ka eh. Alam mo yung pamangkin ko, yung apo ko pala, di nakabili ng bahay dyan sa Niagara. Nag 3 days pala sila dyan kasi pinapaupahan nila yung pagkano eh. Saan dito? Malapit daw dyan sa ano. Ewan ko. Hindi pa nga ako nagpunta. Pinaupahan, anong ang tawag ng pinapaupahan?